Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ito ang kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin. Ikalawa, iba pang anyo ng panitikan sa panahon ng mga Kastila. Ikatlo, karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin na ito. Alamin natin at tukuyin ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa aralin. Unang bilang, matutunghayan. Ang kakayahang makakita, makabasa o masuri ang isang bagay, teksto o pangyayari ng maayos at may katiyakan. Ikalawa, kalimitan. Madalas mangyari o inaasahang maganap sa pangkaraniwang sitwasyon. Ikatlo, itinatampok, ipinapakita, inilabas, ipinamalas. Ikaapat, lupigin, magtagumpay o magapi, mapasuko o maigupo. Ikalima, dakilain, ipagbunyi at ituring na may mataas na paggalang o kahalagahan ang isang tao, bagay o ideya. Ika-anim, paggunita, pagbabalik tanaw at pag-alala sa mga karanasan o pangyayaring naganap sa nakaraan. Ika-pito, pakikipagsapalaran, ang pagtahak sa isang karanasan o paglalakbay na puno ng hindi inaasahang hamon at panganib para sa pagtuklas at pagkatuto ng bago o unang karanasan. Ikawalo, nagpamalas, nagpakitang gilas, nagpakita ng galing. Ikasyam, nakatuon, pagbibigay ng buong pansin, konsentrasyon at pagpupursige sa isang tiyak na bagay, layunin o aktibidad. Ikasampu, mithiin, pinapangarap o gustong makamit. Tinatawag din itong pithaya o pita. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng aralin sa video na ito. Narito na ang tala ng iba pang anyo ng panitikan sa panahon ng mga Kastila. Unang bilang, senakulo, may kinalaman sa pananampalataya. Matutunghayan sa senakulo ang buhay at kamatayan ni Kristo sa krus at kalimitang itinatanghal ito tuwing mahal na araw. Ikalawa, moro-moro. Sa mga kapistahan naman, kalimitang ipinapakita. Nagtatampok ng tagumpay ng mga Kristiyano na lupigin ang mga Moro. Ikatlong bilang, Flores de Mayo. Ginagawa upang dakilain ang Birheng Maria sa buong buwan ng Mayo sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at prosesyon. Ikaapat na bilang, Santa Cruzan. Ginagawa sa huling araw ng Mayo. Ito'y bilang paggunita sa pagkilala ni Constantine the Great sa Kristyanismo bilang state religion ng Roman Empire noong ika-300 AD. Sa kasalukuyan, ay nagiging animo beauty pageant ito na kinatatampukan ng pagparada ng mga naggagandahang dalaga at nagkikisigang binata. Ikalimang bilang, tibag. Ginagawa sa Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Rizal at Bicol na ang paksa ay paghahanap ni Santa Elena sa mahal na krus na pinagpakuan at kinamatayan ni Kristo. Ika-anim na bilang, Zarzuela. Bahagi rin ng sinaunang teatro noong panahon ng mga Kastila. Kinatatampukan ng mga dulang may salita ng pag-awit, drama o katatawanan. Ikapitong bilang, korido. Sa panulaan ay lumaganap noong ika-17 siglo ang koridong Ibong Adarna na tumatalakay sa paghahanap ni Don Juan
sa ibong Adarna na ang awit ay lunas sa karamdaman ng ama niyang si Haring Fernando. Ang estruktura ng korido ay tulang may tigwawalong pantig bawat taludtod. Ang salitang korido ay galing sa salitang Mahikanong koridor na nangangahulugang kasalukuyang pangyayari. Ang Mahikanong salitang koridor ay mula naman sa Kastilang o korido. Ito'y isang anyo ng tulang romansa na naglalarawan ng pakikipagsapalaran sa buhay ng mga kababalaghan at pantasya, nagpapamalas ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaginoo. Ito ay ayon kay Ortiz 2017. Narito ang ilang mga piling saknong mula sa akdang Ibong Adarna, iyong pakinggan at basahin din. Alam niyang itong tao, kahit punot maginoo, kapag hungkag din ang ulo, batong agnas sa palasyo. Ngunit itong ating buhay, talinhagang di malaman, matulog ka ng mahusay, magigising ng may lumbay. Sa Diyos dapat manawagan, itong lahat ng nilalang. Ang sa mundo ay pumanaw, tadhana ng kapalaran. Datapwat sa dahilang, ang tao'y may kahinaan, ayaw man sa kasamaay, nalihis sa kabutihan. Lahat dito'y pasaliwa, walang hindi balintuna. Ang mabuti ay masama't, ang masama ay dakila. Diyos nga'y di natutulog, at ang tao'y sinusubok. Ang salari sinusunog, ang banal ay kinukupkup. Pipitasin ang bulaklak sa tangkay na nag-iingat. Mahal habang di pa kupas, pag nalanta ay salayak. Kabataan palibhasa, pag-ibig ay batang-bata. Sa apoy ng bawat nasay, hinahamak pati luha. Ikawalong bilang, awit. Isa pang anyo ng panulaan, binubuo naman ng tiglalabindalawang pantig bawat taludtod. Ikasyam na bilang, Florante at Laura. Ang pinakasikat na awit na nalathala noong 1838. Sinulat ni Francisco Balagtas, ang kinikilalang ama ng panulaang Tagalog. Kung tutuusin, ay tulad ito ng Moro-Moro na nagpapakita ng labanan ng Kristiyanong si Florante laban sa Muslim na si Aladin. Sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya, ay magiging magkaibigan sina Florante at Aladin. Ganoon din ang mga kasintahan nilang sina Laura at Flerida. Ilan sa mga piling saknong ng Florante at Laura ay ang mga sumusunod. Narito ang ilang piling saknong mula sa akdang Florante at Laura. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang mangyayaring hari. Kagalingat, bait ay nalulugami. Ininis sa hukay ng dusa't pighati. O taksil na pitat sa yamay mataas, o hangad sa puring hanging lumilipas. Ikaw ang dahilan ng kasamang lahat, at niring nasapit na kahabag-habag. Datapwat sino ang tatarok kaya? Sa mahal mong lihim, Diyos na dakila, walang mangyayaring sa balat ng lupa, di may kagalingang iyong ninanasa, o pagsintang labis ang kapangyarihan. 10 mag-aamay iyong nasasaklaw, pag ikaw ay nasok sa puso ni numan, hahamaking lahat masunod ka lamang. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa,
Ang laki sa layaw karaniway, hubad sa bait at munit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap. Habag ng magulang sa irog na anak. Kung isalubong sa iyong pagdating, ay masayang mukha't may pakitang giliw. Lalong pag-ingat at kaaway na lihim, siyang isaisip na kakabakahin. Iyong napakinggan ang ilang piling akda mula sa Florante at Laura. Dumako tayo sa karagdagang kaalaman ukol sa aralin. Halos lahat ng panitikan sa panahon ng mga Kastila ay nakatuon sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Ilan pa sa mga akdang ito ay propaganda ng mga Katoliko upang ipakita at ipaunawa ang kapangyarihan at superioridad ng pananampalatayang Kristiyano. Nagtagumpay ang mga Kastila sa kanilang mithiin. Dumami ang naging Katoliko sa panahong iyon. Napalitan din ang tema ng panitikan na umiiral sa ating bayan. Kung iyong susuriin ang mga piling saknong mula sa akdang Ibong Adarna at Florante at Laura ay sumasalamin sa kalagayan ng bawat Pilipino. Ang bawat saknong na narito ay mga ginintuang pangaral at realidad na nagaganap sa panahon ng pananakop hanggang sa kasalukuyan. Sa mga kabataan, magulang at mga namumuno sa bayan. Marahil, muli nating imulat ang ating isipan sa mga nagdaang kasaysayan ng ating bayan. Balikan ang mga panitikan na may malalim na pinag-ugatan kung bakit nasusulat ito noong panahon. Nakita natin ang naging bunga ng kapalaluan at pagsasamantala sa mamamayan. Patuloy tayong maging mabuti at maghangad ng maganda para sa kinabukasan. Ito ang dahilan ng ating mga ninuno sa pakikibaka. Sana'y maging gabay ito muli tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.